Welcome to the show. Yeah. Mga loyalistang bangat. Yo. Mga loyalistang bangat ay naay sa propaganda. Mga loyalistang bangat may sarili mundo kasama mga bilang president. Hi, what's up guys? At this is Parts again and we have a new reaction right now. At tayo po ay may pag-uusapan tungkol po sa isang nagtatrabaho sa gobyerno na naman. I know. No? But anything else, I just want to say hi po sa ating mga Pilipino, no? Ang ating pong mga kapwa Pilipino na hanggang ngayon ay lumalaban pa sa ating mga karapatan sa ating bansa, no? At alam naman natin na ang ating pong bansa ngayon ay in chaos. At talagang mahirap, no? At unfortunately, talagang masasabi natin na wala tayo sa tamang pag-iisip, no? Hindi kayo mga Pilipino pero yung pangulo nyo. Yun ang problema natin, no? At ganoon naman talaga, no? Kapag ang leader ay bangag at hindi marunong at umaasa sa asawa, ay wala tayong magagawa at talagang ganyan, no? At ang atin lang masasabi ay ika nga ay sana matapos na or sana ay hindi natin pwede sabihin yung bang magbabago pa si bangag. Yeah, natatawa na lang ako yun, no? Ang akin lang kasi kung talagang merong talagang pagmamahal itong si bangag sa ating bayang Pilipinas, sa Pilipino, ay hindi naman magkakaroon talaga. And yeah, we always saying na talaga ang gobyernong ito o ang leader nyo na si Bangag Marcos Jr. ay talagang masasabi natin na talagang wala, no? It's easy to say na may ganito tayo at tayo mga lumalabas sa Facebook na bago ako mawala dito sa aking o bago matapos ang kanyang termino ay magiging bagong Pilipinas daw yung bansa. Alam niyo mga parts at madali naman magsabi, kahit ako sabihin ko na pwede ko sabihin na sa susunod na taon ang Pilipinas ay wala ng utang, no? O sabihin ko sa susunod na taon ang Pilipinas ay mayaman na, no? Madali ang ganun pag addict, no? At saka pag talagang niloloko ka lang. Alam mo, aminin man sa natin hindi, ay talagang itong ating Pangulo ng Pilipinas ay panloloko na lang ang ginagawa. At syempre, marami pa rin nagpapaloko rito, lalo na yung mga group of morons, di ba? At yung mga nasa Facebook ngayon na tira ng tira sa'yo, kapag nangatwiran ka sa isang comment o may nag-post, kinorek mo lang siya o binigyan mo ng mga smiley face, ikaw na sasabihin, di ba? Kaya ganun talaga, no? Unfortunately, meron pa talaga mga Pilipino na hindi matanggap ang katotohanan na ang pangulo ng ating bansa ay talagang bangag. Ano ba ibig sabihin ng bangag? Ay ito raw po ay bobo, no? At sinabit na lang siguro yung pagiging addict, no? Kaya yun ang ibig sabihin ng bangag, no? And ba't puro ko bangag? Anyway, sige po, kayo mga Pilipino, sana po ay God bless at sana po ay matapos na ang ating nightmare since 2022, no? At hindi natin alam kung ito'y matatapos before 2028, no? Or matatapos before 2028. At syempre po, no? At bati po natin ang ating overseas family workers. Kamusta po kayo dyan, no? At kayo po ay sana na masabuting ng kalagayan at still New Year. Happy New Year din po sa inyo. At may mga nagtatanong sa akin, no? At ano raw ba ang masasabi ko sa nire-react ko ngayon, no? At alam mo, ating mga overseas family workers ay ito yung mga tipong tao na nagtatrabaho off the clock or parang alanganin ng oras, no? And kahit naman dito sa US, ganyan talaga, no? Alanganin ng oras ka nagtatrabaho, gabi, madaling araw. And I think meron na rin dyan sa Pilipinas, no? Lalo na yung mga call center, kung meron pang call center. Anyway, sige po, kayo mga OFW, ingat palagi. At syempre po, sabi ko naman sa inyo, always take care of your health. Always take care of your health at kayo po ay laging iinom ng tubig, lagyan nyo ng lemon at don't stress out too much. Okay? Trabaho lang, no? At para naman pag-uwi natin sa ating mga mahal sa buhay ay tayo malusog pa, no? Hindi uuwi tayo may sakit or kailangan natin ito. Just take care of yourself. Yun naman ang kailangan Okay? Alrighty. Okay, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol po, no, sa isang nagtatrabaho sa Malacanang, no? Pero ang sabi nga sa akin na may nagtatanong at syempre tinanong din naman sa Net25 ay nasaan ba si Senator Marcoleta, no? At sabi ano ba nangyari sa kanya, wala raw siya nung nakaraan ng show sa Net25 and I just want to help and I just want to research about it at nahuli ko, no? At ito ay nandito pala siya sa Hong Kong kung saan
ay pinuntahan niya ang kanyang mga OFW, no? At para sa inyo to, at binati niya, at siya po ay nagpapasalamat dahil po sa pagkapanalo niya bilang senator. Yan. Yan yung mga tipong tao na marunong tumalaw ng utang na loob. And alam naman ni Senator Marcoleta na kapag OFW, gusto niya pasalamatan niya. And we know na panalo naman talaga ang PDP laban sa OFW. And isa si Marcoleta ang bumalik lamang, no, kung meron siyang time, kasi ngayon mukhang may laban na naman sa Senado, ay nagpasalamat. Panoorin natin, 1 minute lang to, okay? At yung iba naman sa inyo, nakita rin to. Here we go. Nasa escalator na po siya. Ang happy ko nakita ko si Senator Marcoleta. Napakita ko siya. Nakita na dito. Ay, marami ng sigar eh. Ba't kayo iyak? Nakita ko rin ang Senator. Thank you so much sir sa kasalisya na. Sobrang saya ko din nandito na. O yan ha, andyan si Senator Marcoleta, nasa Hong Kong. Baka lang may mga troll, no? O trolls, ayan siya sabi, anong ginagawa ni Senator? Wala na, nawala na. Sayang ang bayad namin sa tax. Parang sinabi na kay Senator Bato, no? Sabi, si Senator Bato daw ay nagtatago, nagbabayad ng sweldo. Huli na rin! There you go. Tayo pa ha? Dapat kinaya na lang ni Senator Marcoleta si Trump, no? Biro lang. Selfie! Ayun, nasa Hong Kong na, di ba? Hong Kong. Nabigyan ba siya ng hopya o siya ang nakakain ng hopya? Yan, hopya. Oo, may pasalubong siya, hopya. Ayos yun, no? Palakpakan po natin. Yan po mga parts, no? At si Senator Marcoleta ay nasa Hong Kong nung time na yun na hinahanap po, no? At nagpapasalamat, no? And that's a good senator. Actually, marunong siya tumalo ng utang na loob. Actually, hindi lang naman talaga sa Hong Kong ang mga OFW, pero syempre, busy ang ating senator, no? At sana sa mga ibang bansa naman dyan, like sa mga Middle East o yung mga sa Japan siguro or sa Taiwan or what, ay pagpasensyahan nyo na kung di nakapunta si Senator Marcoleta dahil busy-busy ang ating senator, no? And he's trying his best, no? Kahit papaano ay lumuwag ng konti ang ating mga kababayang Pilipino, lalo na kayo, mga OFW, no? At kung matatandaan nyo, huwag nyo kakalimutan na he is trying to fight for the Filipino people, like yung bill sa kuryente, at hindi pa niya nagagawa yan dahil syempre, dami problema yung flood control, di ba? Kaya hindi niya magawa yan. Pero isa yan sa gusto niya mangyari. And I like that program, no? Kung matatandaan nyo, sinabi niya, yung the first 2,000 pesos ay babayaran ng government and the rest kayo na napakalaking tulong po nun, okay? Let's just support Senator Marcoleta. Who knows? Baka yan po ang ating magiging Vice President. Pangarap ko lang. Okay? Ayaw nyo, wag nyo. Pero malamang yan, matutuloy yan. Anyway, ang reaction ko dito sa tunay natin topic ay ito na naman. Ano ba yan? Ate Claire, ano naman ginawa nito? Itong si Ate Claire, no? At siya po ay nakakuha ng katapat sa super dakdak niya. No? At alam nyo kasi itong si Ate Claire ay marami siyang sinabi na out of 10% o out of 10, 12 ang hindi tumama. Alam niyo, kung matatandaan niyo, no, sa tutusin itong si Claire Castro ay propagandista, parang NPA, kasi ang galing niyang gumawa ng storya. And come to think of it, no, sa kanyang press conference sa Malacanang, no, every time they have a press conference, ay hindi talaga nawawala ang salitang Duterte. No, when it comes to her, no, talagang kailangan bawat case o bawat question, kailangan may sumamang Duterte sa kanyang sinasabi para malaman ng tao kuno na ang Duterte ay masama. No? Kita niya na, basta konting mga issues, no? Lalo na pag ang issue talaga rito ay tungkol sa kanyang among bangag, ay talagang hindi niya palalampasin ang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong, at kung ngayon, ang target niya ngayon ay si Vice President Sara Duterte, no? Ganun talaga, at
wala tayong magagawa. And this person really born para dumakdak at magsinungaling. No? Kaya naman sa pagsisinungaling niya, sa paggawa niya, actually, ito tutusin. Kung titingnan nyo talaga from the beginning, nung kahit nung nasa vlog pa niya, o hanggang ngayon nagpa-vlog pa siya, you can tell na gaano siyang kasinungaling. And kulang siya sa research, no? No, akala ko ba, Atty. Claire, ikaw ay attorney ka, abogado ka, at alam mo na kailangan gawin mo to para sa batas. Pero kung natatandaan nyo no, na itong taong ito, na ewan ko, pamangkin ka ba ni Gadon? But anyway, kung matatandaan nyo, di ba, ikinalat niya sa kanyang vlog, sample lang ito, yung 7 pesos daw na gagawin ni Tatay Digong. No? Pero ang totoo pala is kung pwedeng bawasan ng kung ano man department ang pwedeng mag-control ng presyo ng bigas noon, na bawasan ng 7 pesos, kung pwede. Hindi naman yung, gawin mo yan 7 pesos ha, and then that's it, di ba? Hindi naman ganun. Ang Tatay Digong ay nakiusap lang naman, nagtanong, pwede ba? Pero itong si Claire Castro, sinabi niya na 7 pesos daw yung pangako ni Tatay Digong per kilo. Di ba? Per kilo na pangako niya sa mga taong bayan. Kaya kung maniniwala kayo sa taong ito, ay talagang isa na rin kayo sa mga tanga. No? Kaya ingat po, no? Hindi lahat ng sinasabi ng tao nito o karamihan ng mga sinabi nito ay hindi totoo. Siguro ang pwede niya lang sabihin totoo na siya ay bayaran. Anyway, sabi nga nila, ikaw, inis ka lang kay Claire Castro, ganyan-ganyan. Oo, inaamin ko naman eh. No, kasi sa dami naman ng kukunin ng Malacanang, ay bakit ito pa? At ang nakakatawa pa rito, dati itong Dilawan, o hanggang ngayon Dilawan, ngayon, hinihigop niya na yung Pulawan. O, asan ang prinsipyo ng taong ito? Ikaw ba naman? Kung halimbawa, no, ikaw ay maprinsipyong tao, at ikaw ay naaawa sa Pilipino, at suddenly, inalokan ka ng pera ng bangag, pagkatapos, pinag-iisipan ko pa nga eh. Di ba? Kung talagang ikaw makatao at maka-Pilipino, inalok ka ng bangag at alam mong galit ka sa mga Marcos dahil ikaw ay Dilawan, anong sasabihin mo? No, I'm not gonna be part of their government. Di ba? I am liberal or I am Dilawan. Kung si Lenny Robredo pa yung halimbawa, pupunta ako. Pero sila, no. Hell no. Di ba? Pero anong ginawa niya? Siguro sinabihan siya ni Butod, yung asawa ni Marcos. Can you deliver? Can you do some story against Duterte? Siyempre, sabihin naman ito, I'll think about it. How about 100 million? I don't have to think about it. So, ito naman ay gumagawa lang tayo ng konting narration o na narrative sa tao ito kasi posible or imposible, pero posible. Pero allegedly lang naman. Okay? Alright, at ito si Claire ay sinampahan ng kaso no, ni Lebiste. Congressman Lebiste. At siya ay tinutulungan ni Atty. Topacio tungkol dito sa civil, kung saan ay siya po ay kinasuhan na ng libel para sa pagsasalita niya ng hindi totoo. Di ba? And alam mo, mabait pa dito si Congressman Lebiste, no? By the way, kababayan ko yan. Batanggenyo yan. Matalino yan. Diba? Magaling yan. Sabay ganun, no? Porket hindi ko po, actually kilala namin ang mga Lebistes sa Batangas kasi when my dad was still in politics, we met Lebistes, no? Hindi siya at yung mga Lebistes sa Batangas, no? At hindi ko lang kung pangalawa na to ni former governor, yung asawa si Senator Laurel Leganta. I'm not sure with that. Pero yeah, we met na Lebistes in Batangas City. But anyway, ito nga nagdemanda si Lebiste tungkol sa mga paninira ni Claire Castro. And we know naman no? Marami kasing mga sabi-sabi, no? At may kabila, meron sa kabila naman. So, ganoon ang Pero bago natin ituloy, ay panoorin muna natin yung balita na siya po ay finahin ng demanda nila Congressman Lebiste. Here we go. Reklamo ng civil libel ni Congressman Leandro Leviste, si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro dahil sa mga mali umanong paratang kaugnay ng kanyang solar power business. Depensa ni Castro, laman ng balita ang pagtalakay niya sa issue at walang mali siya. Isa sa mga mahalagang batayan para masabing may libel. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Reklamong libel ang isinampa ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito na naman yung nanginginig magsalita. No? Anyway, siguro baka I don't know. Maybe that's her natural way of how she talk. Who knows? I mean, di ba? Naano lang ako dahil gumagano. So, okay sorry, pasensya na. Here we go. Laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay ito ng anyay mga maling paratang laban sa kanya tungkol sa solar power business ni Leviste sa mga vlog ni Castro. Tayo ay narito ngayon sa Malayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro. Bira ka naman, Congressman. Kahihirapan mo si Claire Castro, pupunta pa ng Batangas. Sa bagay, meron namang service yan, may allowance siyang kay Butod.
No? So, pero malayo-layo yan. Pero ayos yan, para matraffic siya palagi at mapagod. Biro lang. Dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. Ang ating categorical answer sa inyong tanong ay wala pong paglabag sa batas, lalong-lalo po dahil i-disclose ko po itong lahat. Ayon kay Leviste, ipso facto revoked o wala na ang prangkisang ibinigay ng Kongreso sa kanyang kumpanyang solar para sa bayan. 2022 pa lang daw kasi, tumigil na ang operasyon ng kumpanya. Nawala na rin daw anya ng saysay ang ibinigay sa kanyang prangkisa nang ipasa ng Kongreso noong ding 2022 ang Microgrid Systems Act. Ang sabi ng kanyang abogado, tinarget daw si Leviste. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Civil complaint lamang ang inihain ni Leviste na walang palusang kulong. Ang hinihingi niya, kabayaran sa danyos na Pambihira naman talaga. O, sana binanatan mo na rin ng criminal, Congressman Leviste. 110 million, kayang-kaya niya. 2 billion daw ang in-offer sa kanya, ang allowance niya. Yun daw, allegedly, 2 billion, that's nothing. Pambihira, sana criminal. Di ba? Kasuhan nyo, criminal of the mouth. Too much talking, too much. 110 million pesos at pinasasagot kay Castro ang 1 million pesos na attorney's fees. Maawa naman po ako kay Yusek Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po, ang Maaawa ka sa taong yan, wala nga ka-prinsipyo, no? Hindi dahil sa inis tayo sa mga katulad ni Castro, no? Alam ko pamangkin niya ni Gadon, no? Pero ang akin lang kasi, okay lang sana kung talagang siya ay tagapagsalita ng Pangulo. Ang problema, siya yata tagapagsalita ng Pangulo. No? Ang alam ko sa spokesperson, kung ano yung sabihin ng isang Pangulo, kahit pa sabihin niya, alimbawa, ako'y natatae. Pwede niya sabihin niya, ang ating pong Pangulo ay natatae. Sample lang naman po yan, no? At wala naman kasi tayong malalaman na topic kung anong gagawin ni Bangag. No? ating unang hakbang ay isang civil case. Nang tanungin kung kakasuhan din ba niya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil may mga pahayag din ito kontra kay Leviste at sa kumpanya nito, sabi ni Leviste na hindi dahil kaibigan si Remulla ng kanyang inang si Senator Loren Legarda. Pumirit dito si Castro. Hindi demanda, yung ombudsman, kahit na yun ang sworn, Yan. Kita mo na, ang gagawin nitong si Castro, gagamitin niya yan. Alam mo, hindi tayo abogado, pero that's one of her counter-attack, no, para kay Leviste tungkol sa Ikaw naman, Castro, bigay mo na yung 110 million. Ang dami ka naman pera, mambira ka naman. Ano naman may 110 sa 2 billion, allegedly. Dakdak kasi ng dakdak ng fax or balita, ako, ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagala at hindi ako kaibigan ng kanya ina. Wala ka naman kasi talaga respeto eh. Kahit nga ang mga vice president, kahit yung mga congressman, kahit yung mga secretary, binabastos mo eh. So yeah, you are not really a respected person. No? At dapat lang na mangyari sa iyo yan para magising-gising ka na, hey, karma na pala to, kailangan ko magbago naman, di ba? So, tama lang yan. Wala talagang re-respect. Kaya nga ikaw ang clown ng Malacanang eh. Actually, nagtataka nga ako hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang spokesperson dyan. Pero sabi naman ng ibang tao, lalo na yung mga troll mo o yung mga bashers mo, wag ka daw umalis dahil wala raw silang clown. Diba? Kaya sabi ko, okay, kung ayaw nyo paalisin yung ganyang klaseng tao sa Malacanang, okay, let's move on. Diba? Okay. So, may ganong question. Naninindigan si Castro na walang mali siya sa mga pahayag niya. Meron! Kasi, pansinin po natin, Wala ka palang kasyusyon dyan eh. Bigay dito ulit ang statement si Ombudsman Remulla and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam po mainit po yun. Na-content ko din po yung isang news patungkol po sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, Alam mo, Claire, kaya naman pala, total katropa niya naman si Boying, bakit hindi ka nalang nagtanong kung ano ba talaga yung nangyari? At saka kung alam mo palang hindi ka sigurado at narinig mo lang yan kay Boying, sana nag-research ka rin ng sarili mo. Kasi para pinalalabas mo dito, kay Boying ka lang kumuha ng source. No, alam mo naman ang ombudsman natin ngayon dyan sa Pilipinas, napakasinungaling din yan. Sinungaling ka lang kumuha ka pa ng source sa sinungaling. Ang dami mo mga tools na pwede mong utusan na ito gawin mo nga, tingnan mo nga kung ano nangyari. Ang hirap kasi sa'yo, tama rin naman si Atty. Topacio. You are just using that. And you are using Leviste dahil
tsempong-tsempo sa nangyayari ngayon sa flood control. Diba? Yun ang katotohanan niya. Yun din ang nakikita ko dyan. Yun din ang reaction ko dyan. It's not about yung mga ano ba tawag dito? Yung kanyang franchise. It's not about that. And the reason why you're doing that, kasi alam naman natin na ikaw, Castro, when it comes to sabotaging the person o mga tao, mga grupo, you are there. 'Di ba? Yun ang nangyayari diyan eh. Yun ang nakita natin diyan, no. Itong franchise parang you're just trying, no. Sabi, sinabi ni Boying, edi gawin ko na, 'di ba? Paano po magkakaroon ng mali siya kung siya mismo po ang nagsabi mo? Sabi pa ni Castro, hindi pinupolitika si Leviste. Dito pang politika, kailangan din po kasi itong malaman ng bayan, kailangan din po siyang managot kung dapat siya may panagutan sa kanyang obligasyon dahil kung di tayo nagkakamali, nadinig ko po kay Secretary Garit, parang 12,000 households ang naapektuhan po nitong hindi di umanong pag-deliver ng Yang Secretary Garin na yan, meron tayong konting sasabihin diyan kung saan si Secretary Garin na rin ang nagsabi tungkol dito. Pero yung mga sinasabi ni Castro, talaga ang laki ng tama, no? Yung tama niya sa ulo, yun ang nangyayari sa kanya, no? At alam naman natin, and ang dami question eh, ano? kanyang obligasyon. Yun. Okay, tingnan ko nga itong isa. Sandali lang ha. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source naman ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Rimulya. Doon ang una, doon galing eh. Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari. Ang problema, nagpaliwanag ka sa iyong mga viewers, mali. No? At kaya siguro nagdemanda sa iyo si Congressman Leviste kasi may nakita siyang hindi tama. Now, at least inamin mo na nag-content ka sa iyong mga viewers. Ewan ko ba, sino pa ba naniniwala sa iyo? I guess yung mga naniniwala na lang sa iyo, yung mga galit sa Duterte, galit sa mga DDS, kaya yan ang maniniwala sa iyo. Pero yung mga open-minded na tao, independent-minded, I don't think so. Hindi sila tanga katulad ng mga naniniwala sa iyo. Anyway, kumuha ka kay Remulla, ulitin ko. Dapat kumuha ka na lang ng sarili mong source. Bakit ka kay Remulla pa? Ang dami naman public naman yan kung totoo eh. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin eh. You have the sources na pwede ka kumuha dahil nagtatrabaho ka sa government. Pwede ka kumuha sa mga licensing, sa mga security commission. Ang dami eh. Tapos ano pa ba? Sa Congress, marami ka rin kilala dyan. Sigurado yan. Sana nagkumuha ka na ng sarili mong source, hindi na umasa ka kay Boying. Si Boying, saksaka din ang sinungaling hayop na yan eh. Sinungaling ka rin. Sinungaling pa sinungaling, ano mangyayari? Di sinungaling din. Ang bihira naman itong taong to. Ang dami mong source, nasa Malacanang ka. I'm pretty sure maraming gagawa yan para sa'yo. Diba? Kaya tataka ko, bakit ka umaasa kay Boying? Kahit pa hindi si Boying eh. Kahit na ibang tao na lang ang nag-vlog nun. Di siyempre, andyan ang Google naman. Paborito ni Dan Fernandez yan. Ano mo problema doon? At saka isa pa, public naman to. Sabi mo, may demanda pala yung kay Reviste, meron palang kaso yun, may investigation yun. Those are public, hindi private yun. Bumanat ka, dakdak kasi ng dakdak eh. Dito, ako ang sasampahan niya ng libelous Dapat libel lang. case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Nobody wants you as a friend. Binidemanda si Ombudsman, kahit na yun ang source ng See that mga parts? Kahit yun ang source. So, yung ibig sabihin, umasa lang siya sa sinabi ni Ombudsman. Hindi siya gumawa ng sarili niyang source. Public na nga yan eh. Sabi niya, ibinenta lang yung franchise kuno. Di ba, pag franchise, kasasabi lang ni Leviste na sa Congress, kinuha yan para magkaroon ng franchise. Bakit hindi siya kumontak sa Congress? Bakit hindi niya sinabi na, kalima, Congress ang kulupong, o Congressman na, sino ba mga bugok doon? Si Ridon, di ba? Si Ridon tanga. Ridon, bigyan mo nga ako ng kopya tungkol sa franchising ng ginawa ni Congressman Leviste tungkol sa solar. Di ba? Sa Security Commission din, pwede rin yan yata. Sa DTI, ang dami. Ang daming pwede mong kuhanan ng pwede. Dahil unang-una, you are in the public government, di ba? Or government. At pangalawa, I'm sure na meron ka mga kakilala diyan. At abogada ka. Pambihira. ng facts or balita, ako, ang pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang? Yun. Actually, sabihin natin yun. Yung walang respeto sa iyo, Claire Castro, automatic na yun. No? Wala talagang respeto sa iyo. Ginagawa ka ng clown ng mga bashers mo eh. Di ba? At saka pag nakikita ka, talagang lukarit ang tawag sa iyo. So, no, when it comes to respect, I think you don't have that. No, I'm sorry to say that. Kasi nga, you are not a type of a person na nire-respeto talaga. Kasi you are number 1, sinungaling talaga. Number 2, balingbing ka or wala ka talagang prinsipyo. Di ba? Anyway, kaya ko sinasabi itong mga parts is kasi,
alam naman natin na yung pinag-usapan natin kanina na kung talaga, una-una, she is in public. Again, ulitin ko lang po, no? Dahil kung talagang gusto niyang madiin si Congressman Leviste, kaya-kaya niyang gawin yan by using some sources na papaano to. And then siguro makikita niyo, ay hindi pala. Mali pala si Ombudsman Boying. Sinungaling talaga to si Boying, parang gano'n. Di ba? Ang problema, source ko si Boying, wala talaga mangyayari. Alam naman natin na si Boying ay napaka number 1 sinungaling din ang hayop na yan. No? Kaya ba't ka doon papasa? Ba't ka doon aasa? Di ba? Kaya nga napakaswerte ni itong si Claire Castro kahit papaano dahil sinabihan pa niya, no? Sinabihan niya sa interview na good luck daw sa laban nila sa korte. At alam niyo naman na ang what do you call this? Ang civil, it's not like you're going to jail, di ba? Hindi naman siya pupunta sa jail ng ganyan. Dahil wala pong hindi po kulong yan. Ang kailangan na talaga niyan ay magbayad ka ng danyos, no? At hindi ko lang kung meron niyang bail. But anyway, abogado nakakaalam niyan. At kung kayo may nanonood na abogado, paki-correct niyo nga po ako. At itong si Ate Claire ay kung ano-ano pa ang sinasabi sa mga media. Parang kumukuha siya ng kakampi, ipinakikita niya sa mga tao na okay lang yan, lalabanan ko siya, akong abogado, you know. So, ang ano rito kasi, no, para sa akin, my reaction here is, karakter ng tao ang tinitingnan. Wag na natin sabihin yung kasi abogado si Claire Castro Siyempre, makakakita siya kahit paano ng butas para makalusot. Ganyan naman ang mga abogado, di ba? At si Leviste, siyempre, si Topacio pa ang kanyang abogado, medyo mahihirapan si Castro dyan, no? Dahil medyo mabigat ang kalaban niya rito abogado. Hindi bali sana kung ang kalaban niya rito, ang mga kalaban niya rito abogado ay si falsification of public faith. No? Si Falsis, kaya niya yan, dahil bobo rin yun. No? Si Gado, wala na lisensya. No? O si Lenny Robredo. Yung mga abogado naman niya. But anyway, dito kasi tinitingnan ang karakter. No? Alam naman natin, si Leviste bago lang yan sa politika and we are not yet, parang hindi mo makikita pa sa kanya kung ano yung masama niyang ugali or kung ano yung negative niya or always. At tapos nakapagpaganda pa sa kanya yung paglalabas niya ng Cabral Files, yung pag-expose niya ng flood control o yung flood scam. So, yun ang nangyayari at kaya nga nasusundan ngayon ang mga tao na ito si Claire Castro kaya siguro ginagawa ng paraan na masira si Congressman Leviste ay dahil siya ay nag-expose ng flood control at gumagawa ng paraan o nagpapapogi o effect si Claire Castro kaya siniraan niya ito at ang ginagawa niya ay yung tungkol sa solar business ni Congressman Leviste. Hinahanapan niya ng paraan para mapaniwala niya mga tao na ito si Leviste ay a scumbag. No? Hindi niya alam na ito palang sinabi niya ay nakuha niya lang sa source ni Remulla. So, as a lawyer, isa kang abogado, Claire Castro, dapat kumuha ka ng sarili mong source. Kaya ka nga abogado Di ba ang alam ko sa mga abogado, they need more documented sources para mailaban ka. Ikaw hindi. Umasa ka lang sa sinabi ng tao, sinungaling ka. So, yun ang nangyayari. Ngayon, lately lang po mga parts, ay sinasabi nito na gusto raw kausapin ni Claire Castro si Leviste sa labas ng korte. Di parang, tol, usap tayo sa labas. Diba? Anong ibig sabihin nito? Makikipag-areglo ba si Castro? Suko na ba? Hindi ko na kaya. Maawa ka lang sa akin. Ganyan. Di ba? Akala ko ba matapang ka, Castro? Sa press conference nga panahintira mo sa Duterte kahit walang ginagawang masama sa iyo basta pagka meron sasabihin ng reporter, magsasalita ka lang, sasagot ka lang, sabay. Tulad ng mga Duterte. Ngayon, binabanggit mo na si Vice President, asikasuhin mo na nila yung amo nila. This is about the characters ng isang tao, Leviste versus Claire Castro. And we know, Claire Castro is really a F-up person. No? At siya yung tipong tao nga may gapak dito dahil nga sa ginagawa niya. Tapos lumalabas pa rito, no? Pakikita ko sa inyo, ay ang katwiran din ni Claire Castro rito, which is nakakatawa no? Asan na yan? Ito. Yan. Sabi dito, Palas Castro say Leviste libel complaints to silent her. Ano yun? Anong ibig sabihin? Hindi naman ikaw ang matigas at talagang nagsasabi ng katotohanan sa mga issue dito sa Pilipinas. Hindi naman ikaw. Kaya nga sabi niya, she also questioned who is truly behind this move and who stand to benefit from muscling her. Ito, mga chong, mga parts. Ayan, lakyan natin. So, she also questioned, sumama na lahat. She also questioned who truly behind this move and who stands to benefit from muscling her. Si Duterte na naman yan.
Sabi mo, oh, alam mo, ito ay sa utos ni ng pamilya ng Duterte upang ako'y siraan. Oh, yan ha. Yan, meron daw nasa likod ni Leviste. Oh, tamo ha. Filing this case is the real way to stop me from speaking out and discussing these issues, she said in Viber. She also said, here's the question now, who is really behind the filing of this case against me? Eh, di ba si Leviste nga? Ay, mga part. Kita nyo nga, di ba? Ano na nga siya, dinimada na nga siya ng tao, siya pa ngayon parang nagbibintang. Eh, si Congressman Leviste na nga eh. Kaya kung ako naman kay Congressman Leviste, ay sana ay masabi niya na walang nagutos sa akin, ako lang. Kasi binanata mo yung pangalan ko, dapat gano'n. Pero I think na sinabi niya na yun sa, sa news, no? At hindi lang natin maipakita rito. But anyway, ganyan si Claire Castro. Magpapalusot, lulusot. Kaya nga, lately nga, may lumalabas na balita na siya ay gusto niyang kausapin si Leviste outside the court. No? Ika nga yung mga ganyan tipo, areglo na yan. So, Castro, kala ko ba matapang ka? Dakdak ka ng dakdak, di ba? O, di ba? Bakit? Ayaw mo ba maging ganito in the future pag hindi ka makabayad? Anyway, sabi ko nga, no, ano nga ba yung, may nagtanong sa akin, paano kung civil case ka, ano ba mangyayari? Sabi dito, if civil case, what if she can pay? Which is, I doubt it, may pera yan. Kaya nga sabi nila nang nag-interview, can you deliver? No? Ang sabi dito, if you cannot pay the civil case judgment, sabihin na natin na natalo si Castro sa kay Leviste, dahil sa demanda, hindi naman niya makukulong. Pero i-garnish lahat ng mga kanyang income, kung ano man meron siya. Who knows? Baka totoo yung 2 billion. Allegedly, ha? Mamaya sabi mo, ako rin. No? Baka lang, dahil na kumakalat na ikaw daw ay humihingi ng 2 billion budget. No? So, we don't know. So, yung winning party pala can legally seize the asset ni Castro. Halimbawa lang natalo si Castro. Garnish wages or put liens on property, but you have the rights and option like payment plan. Siguro, man, can you imagine pag si Castro, halimbawa lang, wala siyang pera. No? Pero doon walang pera yan. Magbabayad ng monthly payment. Siguro si Castro baka 90 years old na, hindi pa siya bayad. At ayun nga sabi, however, ignoring the judgment leads to default and enforced collection method like bank levy or wage garnishment. Now, pag hindi raw ito, pag daw ito ay hindi nakabayad, if you cannot afford the court fees, you can request to have them waive. Contempt, pag na-contempt ka ng court dahil hindi mo sinusunod yung bayad mo, yung obligasyon mo, ganito ang mangyayari sa iyo. Di ba? Yan po mga parts, no? At sana ay itulak ito ni Congressman Leviste. Not because we really hate Claire Castro. At ang akin lang kasi dito, kinakailangan matuluan siya ng eleksyon. Dahil kung wala po magpapasa ng kaso sa kanya, ay itutuloy niya yung kasinungalingang ginagawa niya. And again, not because I am I support Sara Duterte, ay kaya ako ginagawa to. No. Ito'y binasi ko lang sa ginawa ni Congressman Leviste at sa mga sagot ni Claire Castro. Diba? Pero alam naman natin na si Claire Castro ay comedy, kaya ganoon talaga, no? At wala tayong magagawa diyan. Kaya ang sana nga lang ay matuloy ito. And on the other hand, kung saan sinabi ni Leviste na kasi kaibigan ng nanay niya si Remulla, who cares? Di ba? Ang atin dito kasi is problema mo na yan, Castro, na panindigan mo at ipagtanggol mo yung sarili mo. Huwag mo nang isama si Boying dito, or kung gusto mo, si Boying naman ang idemanda mo. Diba? Sabi mo, liable ka rin sa sinasabi mo. Edi dalawa na kayo. Di ikaw, dinimanda ka ni Leviste, ikaw naman nakademanda si Boying dahil sa sayo. Yun lang yun eh. Diba? Ngayon, kung gagamitin mo si Boying na siya ang source ko bakit ako lang final niya? Well, what can we do? Kung sinabi ni Leviste na yan ang kaibigan niya, kaibigan ng nanay niya, who knows? Pero lumabas din sa balita na si Leviste na sinabi niya, joke niya lang daw yun nung tinanong yung about na kasi kaibigan si Remulla. I don't know who's telling the truth. But the problem is, meron sila against you at 14 to 15 na pala yung content na ginawa mo. Ilan ba si Boying? Baka isa o dalawa lang. I don't know. I don't care about Boying Remulla. You should be taking care of yourself. No, dahil ikaw ang dinimanda. Huwag mong sabihin, kasi si Boying No, it's not that. Meron silang ebidensya against you na magpapatunay na ikaw ay gumawa ng kasinungalingan tungkol kay Leviste. At yan ang panindigan mo, abogada ka, swerte nga ikaw wala nang hindi ka nakukuha ng abogada dahil ikaw mismo ang abogada. No, siguro kung hindi ka abogado at kumuha ka ng abogada o kung abogado, ay baka yung mga abogado sabihin sa'yo, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Kasi nga ayaw ka nilang i-represent dahil nahihiya rin sa sa'yo.
Kaya maswerte na lang po at ito ay abogada at siya raw ang magtatanggol sa sarili niya and we'll see. That's gonna be Topacio versus you, Castro. And yeah, that's gonna be a popcorn time because I will bet for Topacio. And I think Topacio is not gonna get this case pag alam niyang hindi sigurado. Kaya ikaw, you should think about yourself. At kayo naman yung sa Malacanang, sana man lang magkaroon po kayo ng pride at sana i-relieve nyo muna ang itong si Lucaret at maglagay muna kayo ng iba dyan para hindi nakakasira kay Bangag. Kahit nasira na po si Bangag, masisira pa lalo. Kaya kung ako sa inyo, look for someone habang inaasikaso ni Claire Castro ang kanyang kaso. At ikaw naman, Leviste, sana nga ay ituloy mo na yung demandang ito. In that way, matuto si Castro at sa susunod na magbablog siya ay yung mga pawang katotohanan na lang. Diba? Masyado kasi siya mayabang, masyado niya sinasabi sa mga report na, oh, good luck, I'll fight her. Tingnan natin. O, diba? Instead na, oh, well, gumawa siya na para na mag-apologize or something. O maybe yung yaya niya na mag-usap sa labas ng korte, baka mag-apologize na siya. So, it's gonna be up to Topacio and Congressman Leviste. Okay? Already, at sabi nga ni Hopia, ano ba? Senator Marcoleta, Hopia lang, okay na. No, makontento dahil paborito niya Hopia. Hopia symbolize something na makontento ka kung ano meron ka. Yun ang symbolize ng sinasabi ni Senator Marcoleta. At sabi naman po ng ating Vice President Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Atin yan, wala nang iba. Okay? God bless po mga pards. At I will see you again. And please, subscribe, comment, like, and share nyo. At syempre, i-press nyo yung notification bell. In that way, malaman nyo na tayo ay may bagong video. At syempre po, Pinoy Lens, no? Supportan nyo rin po yan. Yan po ay ating bagong channel, pangalawang channel, backup channel, and also editing. Okay? Alrighty, God bless po sa inyo at ingat po kayo palagi and I will see you again. Thank you and shukran.